Tumunog ang cellphone. Isang ordinaryong tunog lang dapat iyon sa isang ordinaryong hapon. Pero sa sandaling sinagot ni Ara maliksi ang tawag, gumuho ang kanyang buong mundo. Hello? Sino po sila? Tanong niya, habang hinahalo ang nilulutong sinigang para sa hapunan nila ng kanyang ama. Ito po ba si Ilit Ara Maliksi? Anak ni A. Thomas Maliksi, tanong ng isang malamig at opisyal na boses sa kabilang linya. Biglang kinabahan si Ara. Binitawan niya ang sandok. Opo, ako nga po. Bakit po? May nangyari po ba sa tatay? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Para kay Ara, ang bawat segundong lumipas ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Miss Maliksi, sabi ng lalaki, nasa presinto po ang tatay ninyo. Inaaresto po siya sa kasong large-scale estafa. Estafa. Ang salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng kanyang tainga. Hindi. Hindi maaari. Ang kanyang tatay Tomas, ang pinakamabait at pinakahonestong taong kilala niya, ay isang estapador. Nagkakamali po kayo, halos pasigaw na sabi ni Ara, nanginginig ang kanyang mga labi. Imposible po yan. Isa lang pong karpintero ang tatay ko. Mabuti po siyang tao. Pasensya na po, ma'am. Pero kailangan niyo na pong pumunta rito sa presinto. Ibinaba ang tawag. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng kanilang maliit na kusina, hawak pa rin ang cellphone na parang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na bumagsak. Ang amoy ng kumukulong sinigang na kanina lang ay nagpapaalala sa kanya ng tahanan, ngayon ay parang nanunuya sa kanyang sinapit. Wala sa sariling pinatay niya ang kalan. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan siya ng tatay niya. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong panaginip na puno ng takot at pagkalito. Sa presinto, nakita niya ang kanyang ama sa likod ng rehas. Ang mukha nitong dati ilaging may ngiti ay puno ngayon ng hiya at kawalan ng pag-asa. Ara, anak, wala akong kasalanan, umiiyak na sabi ni Mang Tomas, ang mga kamay nitong sanay sa paghawak ng martilyo at pako ay nanginginig habang nakakapit sa malamig na bakal. Pinagkatiwalaan ko lang sila, anak. Frame up 2. Niyakap ni Ara ang hangin sa pagitan nila, pilit na ipinararating ang kanyang suporta. Naniniwala po ako sa inyo, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Palalabasin ko po kayo dyan. Ngunit ang paraan ay isang mailap na bagay. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang paglalakbay sa impyerno. Ang piyansa ay nasa 5 milyong piso. Isang halaga na kahit sa 100 buhay ay hindi niya kayang ipunin. Inubos niya ang kakarampot niyang ipon mula sa pagiging nurse para kumuha ng abogado. Ang sabi ng abogado, mahina ang kaso, ngunit kailangan ng matibay na ebidensya at malaking pera para labanan ang mga nag-aakusa. Una niyang pinuntahan ang mga kamag-anak. Mga tiyahin at tiyuhin na dati ilaging nakangiti sa kanya, ngayon ay biglang hindi siya kilala. Naku, Ara, pasensya na. Sakto lang din ang pera namin. Mahirap ang buhay ngayon, iha. Sunod niyang nilapitan ang mga kaibigan. Ang ilan ay nagbigay ng kaunting tulong, sapat lang para sa pamasahe niya sa maghapon. Ang iba ay biglang hindi na matawagan. Bawat pagtanggi ay isang sampal. Bawat saradong pinto ay isang dagok sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang pulubi na namamalimos sa daan, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kalayaan ng kanyang ama. Pagod at halos wala ng luha, napaupo siya sa isang bangketa habang unti-unting lumulubog ang araw sa Maynila. Ang pag-asa niya ay kasabay na ring lumulubog. Hanggang sa tumunog ulit ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Enid Ara Maliksi. Isang boses ng babae, propesyonal at mabilis magsalita. Sino to? Mahinang sagot ni Ara. Your name is Attorney Eliza. I work for the Davila Group of Companies. Narinig namin ang problema mo. Ang boss ko, si Miguel Davila, ay handang tumulong. Parang isang sinag ng liwanag ang narinig ni Ara. Talaga po? Paano po? Bakit po? He has a proposition for you. Meet him tomorrow. 10 sharp. East Tower, Makati. Don't be late. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakadisente, ngunit halatang luma ng bestida, pumasok si Ara sa nagtataasang gusali ng
Ang lobby pa lang ay mas malaki at mas makintab na kaysa sa buong bahay nila. Bawat taong nakakasalubong niya ay abala at nakatingin sa kanya na para bang isa siyang dumi na napadpad sa malinis na sahig. Dinala siya ng isang sekretarya sa pinakatuktok na palapag sa opisina ng C. Ang opisina ay malawak. Ang isang pader ay purong salamin kung saan tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang mga gamit ay moderno at mamahalin. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa isang malaking silyang itim si Miguel de Villa. Hindi siya tumingin kay Ara. Ang kanyang atensyon ay nasa laptop sa harapan niya. Nakasuot siya ng isang perpektong plansadong business suit. Matangos ang kanyang ilong, perpekto ang tabas ng kanyang mga labi, at malakas ang dating ng kanyang panga. Ngunit lahat ng iyon ay nababalot ng isang aura na kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon. Maupo ka, sabi niya, hindi pa rin inaalis ang tingin sa screen. Nanginginig na naupo si Ara sa silyang nasa harapan ng napakalaking lamesa. Pakiramdam niya, lalo siyang lumiit. Ilang minuto silang binalot ng katahimikan, tanging tunog lang ng pagtipa ni Miguel sa keyboard ang maririnig. Pakiramdam ni Ara ay sinusubok ang kanyang pasensya. O baka naman, ipinapamukha sa kanya kung gaano siya kawalang halaga. Nang sa wakas ay tumigil si Miguel, isinara niya ang kanyang laptop. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Ara. Ang mga mata niya ay madilim at walang emosyon. Parang dalawang itim na balon na walang katapusan. Alam ko ang problema mo, Dintes Maliksi, sabi niya sa isang baritonong boses na nagbigay ng kaba sa dibdib ni Ara. 5 milyon. Estafa. Isang amang naghihimas ng rehas. Isang anak na desperada. Napatungo si Ara. Bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa kanyang puso. I will settle everything, diretsong sabi ni Miguel. Babayaran ko ang piyansa. Kukunin ko ang pinakamagaling na abogado. Palalabasin ko ang tatay mo sa kulungan sa loob ng 24 na oras. Biglang napaangat ng tingin si Ara, hindi makapaniwala. Talaga po, sir. Paano ko po kayo mababayaran? Kahit anong trabaho po, tatanggapin ko. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Miguel, isang ngising walang kagalakan. Hindi ko kailangan ng pera mo, Dintes Maliksi. Dahil wala ka naman noon. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang table at dahan-dahan itong itinulak sa harapan ni Ara. What need is a wife? Natigilan si Ara. Pipo. Isa akong biyudo. Mayroon akong 4 na anak. Kailangan nila ng isang ina. At kailangan ko ng isang asawa para mapanatag ang board of directors at masiguro ang posisyon ko sa kumpanya. You will marry me. You will live in Isvay house. You will be a mother to him of children. For 1 year. Bumagsak ang panga ni Ara. Ito ba ay isang masamang biro? Ang kontrata, pagpapatuloy ni Miguel, tinuturo ang folder. Lahat ng kondisyon ay nakasulat dyan. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka na. Bibigyan pa kita ng sapat na pera para makapagsimula kayo ng tatay mo ng bagong buhay. Pero sa loob ng 1 taon na iyon, pag-aari ko ang oras mo. Ang pangalan mo. Ang buhay mo. Binuksan ni Ara ang folder gamit ang nanginginig na mga kamay. Isang kasunduan sa kasal. Marriage contract. Nakita niya ang mga pangalan nila, Miguel de Villa at Ara Maliksi. Tumingin siya kay Miguel, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagbibiro. Pero wala. Ang mukha nito ay seryoso at malamig na parang bato. Bakit ako? Halos pabulong na tanong ni Ara. Dahil kailangan mo ng pera. At kailangan ko ng isang asawa na hindi ako mamahalin. Isang asawa na madaling kontrolin. Isang asawa na gagawin ang lahat para sa pamilya niya. At ikaw, Dintes Maliksi, you fit the description perfectly. Desperada ka. Ang huling salita ay tumatak sa isipan ni Ara. Desperada. Desperada na nga siya. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama. Ang mga luha nito. Ang kahihiyan. Hinawakan niya ang ballpen na nasa ibabaw ng kontrata. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Isang pirma lang. Isang pirma para sa kalayaan ng kanyang ama, kapalit ng kalayaan niya. Isang pirma na magbabago sa lahat. Tumingin siya muli kay Miguel. Ang tatay ko sigurado po bang makakalaya siya?
Your word is divine bond, simpleng sagot nito. Pumikit si Ara ng mariin. Inisip niya ang kanyang tatay. Ang kanyang pangarap. Ang kanyang kinabukasan. At pagkatapos ay pumirma siya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, tumama mismo sa ibabaw ng kanyang pangalan na ngayon ay nakakadena na sa pangalan ng lalaking nasa harapan niya. Kinagabihan, tinupad ni Miguel ang kanyang pangako. Isang tawag mula sa abogado ang nagsabing nakalaya na si Mang Tomas. Ngunit hindi pa nakakausap ni Ara ang kanyang ama. Dahil kasama sa kasunduan ang pagtira niya sa bahay ng mga De Villa. Agad-agad. Isang itim na mamahaling kotse ang sumundo sa kanya. Walang laman ang kanyang mga kamay kundi ang suot niyang damit at ang cellphone niya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mansyon na mas malaki pa sa lahat ng bahay sa kanilang lugar na pinagsama-sama. Bumukas ang dambuhalang gate. Sinalubong siya ni Miguel sa may pinto. Welcome to your new home and your new prison, sabi nito sa mahinang boses, sapat lang para marinig niya. Pumasok si Ara sa loob. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa buhay niya. At pagkatapos, isang malakas na kalabog ang narinig niya sa kanyang likuran. Ang mabigat na pinto ng mansyon ay sumarado. Ang tunog na iyon ay parang isang hatol. Humarap siya. Doon, sa paanan ng isang malawak na hagdanan, nakatayo si Miguel, ang mukha ay kasing tigas pa rin ang dati. Sa likuran nito, may 4 na pares ng maliliit na mata ang nakatitig sa kanya. Isang batang lalaki na mga 10 taong gulang, ang mga matay puno ng galit. Isang mas bata pang lalaki na may mapanuksong ngiti. Isang batang babae na nakayakap sa binti ni Miguel, takot na takot. At isang maliit na paslit na karga-karga ng isang yaya. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. At sa mga mata nilang lahat, iisa lang ang nakita ni Ara. Hindi siya isang ina. Hindi siya isang asawa. Sa lugar na ito, isa lang siyang estranghero. Isang kaaway. Ang unang gabi ni Ara sa mansyon ay ang pinakamahaba at pinakamalamig na gabi sa kanyang buhay. Dinala siya ng isang katulong sa isang silid na kasing laki ng buong bahay nila sa Quezon City. Ang kama ay malambot at malawak, sapat na para sa isang buong pamilya. May sarili itong banyo na may bathtub at isang walk-in closet na walang laman. Maganda, malinis, at walang kabuhay-buhay. Ito po ang magiging kwarto ninyo, Ma'am Ara, sabi ng katulong bago magalang na umalis at isara ang pinto. Naiwan siyang mag-isa. Nilapitan niya ang bintanang salamin na mula sahig hanggang kisam. Sa labas, ang mga ilaw ng hardin ay nagbibigay liwanag sa isang perpektong tanawin. Ngunit para kay Ara, ang ganda ng lahat ng iyon ay parang rehas ng isang gintong haula. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama, pero pinigilan niya ang sarili. Anong sasabihin niya? Tay, nakalaya ka na, pero ako naman ang nakakulong. Hindi niya kayang durugin ang puso ng kanyang ama sa ganoong paraan. Humiga siya sa kama. Ang lambot nito ay hindi nakapagbigay ng ginhawa, bagkus ay lalo lang nagparamdam sa kanya kung gaano siya nag-iisa. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na tinawag ang antok, ngunit ang tanging bumabalik sa kanyang isipan ay ang mga mata ng 4 na bata. Galit. Takot. Pagdududa. Kinabukasan, nagising si Ara bago pa man tumunog ang alarm clock sa kanyang cellphone. Ang katawan niya ay pagod, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Kontrata. Trabaho. Ito ang nasa isip niya. Kailangan niyang gampanan ang kanyang papel. Nagbihis siya ng tanging damit na dala niya bukod sa suot niya kagabi. Isang simpleng puting bestida. Nagpunta siya sa kusina, na parang isang high-tech na laboratorio sa sobrang moderno ng mga gamit. Good morning po, bati niya sa mga katulong na abala na sa paghahanda. Ako na po ang magluluto ng almusal para sa mga bata. Nagkatinginan ang mga ito, nagtataka. Pero bilang mga empleyado, tumango na lang sila at binigyan siya ng espasyo. Nagsimulang magluto si Ara ng sinangag, itlog at hotdog. Mga pagkaing pambata. Mga pagkaing alam niyang lutuin. Sa bawat paghalo niya ng kanin, iniisip niyang baka ito ang simula. Baka sa pamamagitan ng pagkain, makuha niya ang loob ng mga bata. Isa-isang bumaba ang mga anghel na may sungay. Unang dumating si Miko, ang pangalawang anak. Mga 8 taong gulang.
Umiti si Ara sa kanya. Good morning, Miko. Nagluto ako ng al. Hindi siya pinansin ng bata. Umupo ito sa mesa at kinuha ang tablet nito. Sumunod si Maya, ang nag-iisang babae, na mga 6 na taong gulang. Nagtago siya sa likod ng kanyang kuya Marco, ang panganay na bumaba kasunod niya. Sumulyap lang si Maya kay Ara, ang mga mata ay puno ng takot, bago muling nagtago. Si Marco, sa kabilang banda, ay tumingin kay Ara mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay hindi tingin ng isang 10 taong gulang na bata. Malamig iyon, mapanuri at puno ng hindi maipaliwanag na galit. Good morning, mga anak, pilit na ngiting sabi ni Ara, kahit pakiramdam niya ay may bumabara sa kanyang lalamunan. Halika na, kumain na kayo. Nagluto ako ng paborito ninyo. Inilapag niya ang mga plato ng sinangag at hotdog sa mesa. Ang bango nito ay tila walang epekto sa mga bata. Manang, malamig na utos ni Marco sa isang katulong na nakatayo sa gilid. Pakikuha po ako ng cereal at gatas. Parang isang sampal ang narinig ni Ara. Tiningnan niya ang mga pagkaing inihanda niya. Ang sinangag na niluto niya ng may pag-iingat. Ang mga itlog na perpekto ang pagkakaluto. Para sa kanila, basura lang ang mga iyon. Sumunod si Miko. Ako rin po, Manang. Ayoko niyan. Pangit yan. Walang nagawa ang katulong kundi sumunod. Habang inilalapag ng katulong ang kahon ng cereal at isang karton ng gatas sa mesa, sinubukan pa rin ni Ara na huwag masiraan ng loob. Miko, mahinahong sabi niya, hindi mo pa natitikman, paano mo nasabing pangit? Tiningnan siya ni Miko na para bang nagsalita siya ng ibang lengguwahe. Kumuha ito ng baso at sasalinin na sana ng gatas nang bigla itong inadulas. Ang isang buong baso ng malamig na gatas ay tumapon, diretso sa kanyang puting bestida. Ay, sigaw ni Miko, pero may ngiti sa kanyang mga labi. Sorry po. Napatayo si Ara, basang-basa at nanlalamig. Ang damit niya ay naging saksi sa kanyang unang kabiguan. Nanatili siyang nakatayo roon, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang magalit. Gusto niyang umiyak. Pero hindi pwede. Oo, okay lang, sabi niya, nanginginig ang boses. Aksidente lang naman. Ngunit alam niyang hindi iyon aksidente. At doon, nagsalita si Marco. Ang boses niya ay kalmado ngunit may talim. Hindi ka namin nanay, sabi nito, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Isa ka lang babaeng binayaran ng papa. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Ara na parang isang punyal. Bawat letra ay mailason. Gumuho ang lahat ng natitira niyang pag-asa. Wala siyang naisagot. Ang tanging nagawa niya ay tumayo roon, basang-basa sa gatas at kahihiyan. Sakto namang may pumasok sa dining area. Isang babaeng nakangiti, may dalang mga paper bag si Katrina, ang kanyang ate-atehan, ang kanyang kakampi. Ah! Kamusta ang unang umaga mo? Masayang bati nito, bago napansin ang itsura niya. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Agad na lumapit si Katrina. Tiningnan niya ng masama ang mga bata. Miko! Marco! That's not nice. Nag-abala ang tita Ara ninyo na magluto tapos ganyan kayo. Tumingin si Katrina pabalik kay Ara, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nako, ate, pasensya ka na talaga sa mga to, dinalhan pala kita ng mga damit. Alam ko kasing wala kang nadala. Ang simpleng gesture na iyon ay sapat na para mangilid ang luha sa mga mata ni Ara. Sa wakas, isang kakampi. Isang taong nakakaintindi. Inabutan siya ni Katrina ng isang paper bag, sige na, magpalit ka na muna sa taas. Ako na muna ang bahala rito. Tumango si Ara at mabilis na umakyat, yakap-yakap ang paper bag na para bang iyon ang kanyang life vest. Sa kanyang silid, habang nagpapalit siya ng damit na bigay ni Katrina, narinig niya ang mahinang boses nito mula sa baba, kausap ang mga bata. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi, pero ang tunog ay malambing. Pagbaba niya, naabutan niyang tapos ng kumain ng cereal ang mga bata at papaalis na ang mga ito. Si Katrina naman ay nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Hay, nako, buntong hininga ni Katrina habang lumalapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Pasensya ka na sa kanila, ate. Mahirap talagang palitan ang mommy nila. Sa yakap na iyon, may naramdaman si Ara na kakaiba. Isang panandali ang ginhawa pero may kasamang kaba.
Ang mga salitang kipalitan ang mommy nila ay umalinggaw sa kanyang isipan. Hindi naman niya gustong may palitan. Bago pa man siya makasagot, isang anino ang tumabon sa kanilang dalawa. Si Miguel. Nakatayo ito sa may pintuan ng dining room, bihis na para sa trabaho. Ang mukha niya ay kasing lamig ng umaga. Katrina, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, walang emosyon. Kuya Miguel. Dinalaw ko lang si Ara. Nag-aalala kasi ako, nakangiting sagot ni Katrina. Sige, aalis na rin ako. Bae, Ara. Tawagan mo ko ha. Umalis si Katrina at naiwan silang dalawa ni Miguel sa nakakabinging katahimikan. Hindi man lang siya tiningnan ni Miguel. Naglakad ito papunta sa coffee machine. May mga patakaran ang bahay na ito, sabi ni Miguel habang nagtitimpla ng kape, nakatalikod pa rin sa kanya. Una, ang mga bata ang prioridad mo. Pangalawa, huwag kang mag-uutos sa mga katulong. Sila ang mag-uutos sa'yo kung ano ang mga kailangan sa bahay. Pangatlo at pinakaimportante sa lahat, humarap ito sa kanya, hawak ang isang tasa ng itim na kape. Ang mga mata nito ay nagbababala. Huwag kang papasok sa working office ko. Ever. Maliwanag. Tumango lang si Ara. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng boses. Good. Uminom si Miguel ng kape, inilapag ang tasa, at umalis nang hindi na muling nagsasalita. Naiwan si Ara sa gitna ng malawak na dining room, amoy gatas at pagkabigo. Ang araw ay nagsisimula pa lang, pero pakiramdam niya ay tapos na siya. Ang unang araw niya sa impyerno ay opisyal nang nagsimula. Ang maghapon ay lumipas na parang isang mabagal na pagpapahirap. Iniiwasan siya ng mga bata. Ang mga katulong ay gumagalang sa kanya, pero may distansya. Para siyang multo sa sarili niyang kulungan. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng isang hapunan na puno na naman ng katahimikan, umasok si Ara sa kanyang silid. Humiga siya sa kama at niyakap ang sarili. Ang tanging ingay ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Ang lungkot ay bumalot sa kanya na parang isang makapal na kumot. Ito na ba ang buhay niya sa susunod na isang taon? Pinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang mga luha na sa wakas ay dumaloy. Ngunit sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang iyak. Iyak ng isang sanggol. Mahina sa simula pero unti-unting lumalakas. Napabangon si Ara. Ang kanyang pagiging nurse ay biglang nanaig sa kanyang pagod at kalungkutan. Tumayo siya at sinundan ang tunog. Dinala siya nito sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, umiiyak ng malakas si Max, ang bunsong anak, sa kanyang kuna. Ang mukha nito ay namumula. Sa tabi ng kuna ay nakatayo sina Marco, Miko at Maya. Nakatingin sila sa kanilang kapatid, mga mukha'y puno ng takot at pag-aalala. Hindi nila alam ang gagawin. Nilapitan ni Ara ang kuna at hinipo ang noo ni Max. Mainit. Sobrang init. Nilalagnat ang bata. Sa isang iglap, ang lahat ng takot at galit sa mga mata ng mga bata ay napalitan ng isang bagay na mas malakas pa, pangangailangan. Tumingin sila sa kanya, hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang isang posibleng sagot sa kanilang takot. Gabi na nang umuwi si Miguel. Ang buong araw niya ay ginugol sa mga meeting na walang katapusan at mga problemang milyon-milyon ang katumbas. Pagod siya. Ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanyang opisina sa bahay. Isang baso ng alak at kalimutan na muna ang mundo. Kalimutan na mayroon siyang 4 na anak na kailangan ng atensyon at isang peking asawa na binayaran niya para gampanan ang isang papel. Pagpasok niya sa mansyon, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Kadalasan, may maririnig siyang ingay ng dihi, sigawan ng mga bata o utos ng mga yaya. Ngayon, wala. Kumunot ang noo niya. Ang katahimikang ito ay hindi nakakapanatag, nakakabahala ito. Naglakad siya papasok at doon niya narinig ang isang mahinang tunog. Isang pag-iyak. Nagmumula sa itaas, sa silid ng mga bata. Ang unang pumasok sa isip niya ay inis. Nasaan ang mga yaya? Bakit walang gumagawa ng paraan? Pagtapos ng isang mahabang araw, ito pa ang sasalubong sa kanya. Mabibigat ang mga hakbang na umakyat siya sa hagdan, handa ng magalit.
Ngunit pagdating niya sa bukana ng silid ni Max, natigilan siya sa kanyang nakita. Ang eksena ay hindi ang inaasahan niyang kaguluhan. Ito ay organisado. Sa gitna ng silid, sa tabi ng kuna, ay nakaluhod si Ara. Ang babaeng kaninang umaga lang ay parang basang sisiw na natapunan ng gatas. Ngayon, iba ang kanyang anyo. Ang kanyang mga kilos ay mabilis, kalmado at may katiyakan. Hawak niya ang isang maliit na bimpo na isinasawsaw niya sa isang palanggana ng maligamam na tubig bago ito dahan-dahang ipahid sa noo at mga braso ni Max. Ang pag-iyak ni Max ay humina na, napalitan ng mahinang paghikbi. Sa isang tabi, nakatayo ang kanyang 3 anak. Si Miko, na kanina'y puno ng kapilyuhan, ay tahimik na maihawak na baso ng tubig. Si Maya, na laging takot, ay mahigpit na nakahawak sa lailayan ng damit ni Ara. At si Marco, ang panganay niyang laging may pader sa pagitan niya at ng mundo, ay nakatingin kay Ara na maihalong pagtataka at paghanga. Miko, salamat sa tubig, narinig ni Miguel na sabi ni Ara. Ang boses niya ay hindi nanginginig o natatakot. Ito ay mahinahon at puno ng otoridad na hindi nakukuha sa pagsigaw. Marco, pakikuha mo ang thermometer sa first aid kit. Maya, nak, okay lang si baby brother. Mawawala rin ang lagnat niya. Sinunod siya ng mga bata nang walang reklamo. Nanatiling nakatayo si Miguel sa may pinto, isang anino sa dilim. Pinapanood niya ang babaeng ito. Ang babaeng itinuring niyang isang simpleng transaksyon, isang bayarang aktres. Ngayon, nakikita niya ang isang propesyonal. Isang nurse. Isang taong alam na alam ang ginagawa sa gitna ng isang maliit na krisis. Ang lahat ng pag-iisip niya tungkol sa kanya, na siya ay isang desperada, isang oportunista, ay biglang nagkaroon ng lamat. Nang sa wakas ay napansin siya ni Ara, bahagya itong nagulat. Pero hindi ito nataranta. Tumayo ito at humarap sa kanya. Nilalagnat si Max, simpleng sabi ni Ara. Pero binigyan ko na siya ng gamot at pinupunasan. Babantayan ko siya buong gabi. Tumingin si Miguel mula kay Ara papunta sa kanyang mga anak at pabalik. Paano mo nalaman, tanong niya, ang boses ay mas malumanay kaysa sa binalak niya. Sumagot si Ara, at sa boses nito ay may bahid ng pagod na hindi niya napansin kanina. Trabaho ko ito. Ang 3 salitang iyon ay tumama kay Miguel. Trabaho ko ito. Nga pala. Isa siyang nurse. Hindi lang siya isang babaeng nagkataong nasa tamang lugar at tamang panahon para sa kanyang desperadong plano. Mayroon siyang sariling pagkatao. May sarili siyang kakayahan. Hindi na siya muling nagsalita. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang opisina, isinarado ang pinto. Hindi siya uminom ng alak. Naupo lang siya sa kanyang silya, sa dilim. Ang imahe ni Ara na dahan-dahang pinupunasan ang kanyang anak ay pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang paraan kung paano siya sinunod ng kanyang mga anak. Ang paraan kung paano nawala ang takot sa kanilang mga mukha dahil sa presensya niya. Naalala niya ang kontrata. Ang dahilan kung bakit pumayag si Ara sa kasunduang ito. Ang kanyang ama. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang bagay na wala sa kontrata. Kinabukasan, ang almusal ay tahimik pa rin. Ngunit iba ang katahimikan ngayon. Hindi ito puno ng galit kundi ng pag-aalinlangan. Nakaupo si Ara sa tabi ni Max na mahimbing nang natutulog sa high chair nito, wala nang lagnat. Nang matapos kumain si Miguel, tumayo siya. Inaasahan ni Ara na aalis na lang ito basta-basta, tulad ng ginawa nito kahapon. Ngunit huminto ito. Tumingin ito sa kanya. Magpahatid ka sa driver, sabi ni Miguel. Ang boses niya ay formal pa rin, utos ng isang amo. Bisitahin mo ang tatay mo. Napaangat ng tingin si Ara, gulat na gulat. Ang puso niya ay biglang kumabog. Hindi na niya hinintay na magbago ang isip nito. Pagkaalis ni Miguel, mabilis siyang nag-ayos. Ang biyahe papuntang kulungan ay puno ng kaba at pananabik. Ang kanilang pagkikita ay puno ng luha. Niyakap ni Ara ang kanyang ama ng mahigpit. Mukhang pagod at mas matanda si Mang Tomas, ngunit ang pag-aalala sa mga mata nito ay para sa kanya, hindi para sa sarili. Anak, ayos ka lang ba? Saan ka tumutuloy? Pinilit kong tawagan ang kumpanya, pero ayaw nila akong kausapin, sunod-sunod na tanong nito. Mumiti si Ara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang po ako, tay.
Huwag niyo po akong alalahanin. Ang importante, mapawalang sala kayo. Naniniwala po ako sa inyo. Hindi niya sinabi ang katotohanan. Hindi niya kayang sabihin. Ang mahalaga ay nakita niyang ligtas ito kahit nasa likod pa ng rehas. Pagbalik ni Ara sa mansyon, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. May kaunting pag-asa sa kanyang puso. Baka hindi naman pala ganoon kasama ang lahat. Baka kaya niyang tiisin ang 1 taon. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Katrina. Nakaupo ito sa sahig, nakikipaglaro sa mga bata. Si Miko ay tumatawa ng malakas. Si Maya ay nakakandong sa kanya. Maging si Marco ay nakangiti habang nagkukwento si Katrina. Mukha silang isang masayang pamilya. Isang perpektong larawan kung saan siya, si Ara, ay hindi kasali. Napansin ni Katrina ang pagdating niya. Ngumiti ito ng malapad. Andyan ka na pala. Kamusta ang pagbisita mo? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Namiss ka raw ng mga bata kaya dinalaw ko muna, bulong nito bago bumaling ulit sa mga bata. O mga bata, andito na si Tita Ara ninyo. Pero ang ngiti ni Katrina, habang nakatingin sa kanya, ay may kakaibang kinang. Ang mga mata nito ay hindi kasing saya ng mga labi. May isang bagay doon na hindi maintindihan ni Ara, isang bagay na nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Isang ngiting palakaibigan sa labas, ngunit sa loob ay may tila nagtatagong tagumpay. Lumipas ang mga araw na parang isang blur. Ang bawat umaga ni Ara ay nagsisimula sa pag-asang may magbabago at nagtatapos sa gabi na may parehong pakiramdam ng pag-iisa. Ang mga bata, kahit hindi na siya hayagang inaaway tulad noong unang araw, ay nagpapanatili pa rin ang distansya. Para siyang hangin na dumadaan lang. Tumatanggap sila ng pagkain mula sa kanya, pero hindi siya kinakausap. Sumasagot sila kapag tinatanong pero maikli at walang gana. Tanging si Max lang, sa kanyang kamusmusan, ang humingiti sa kanya kapag nilalapitan niya. Ang presensya ni Katrina ay naging regular. Madalas itong dumadalaw, laging may dalang pasalubong para sa mga bata. At sa bawat pagdalaw nito, lalong lumalayo ang loob ng mga bata kay Ara. Para bang si Katrina ang araw na nagbibigay liwanag at siya ang buwan na naroon lang pero hindi napapansin. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, pumasok si Miguel sa kusina. Bihira niya itong makita sa labas ng opisina nito o sa hapagkainan. May event ang kumpanya bukas ng gabi, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Isang charity ball. Kailangan kong pumunta. Tumango lang si Ara, ipinagpatuloy ang paghiwa ng sibuyas. Hindi niya alam kung bakit sinasabi ito sa kanya. At kailangan mong sumama, dugtong ni Miguel. Napatigil si Ara sa paghiwa. Humarap siya rito. Ako? Bakit po? Dahil asawa kita, sagot nito, at sa unang pagkakataon, may bahid ng pagkayamot sa boses nito. Kailangan nating magmukhang isang normal na pamilya. Isasama natin ang mga bata. Para sa imahe ng kumpanya. Para sa imahe. Iyon lang pala. Wala po akong damit na isusuot para sa ganoong okasyon, sir, mahinang sabi ni Ara. May ipapadala ako sa silid mo bukas. Be ready July 7. Pagkatapos noon, umalis na ito. Naiwan si Ara na nakatitig sa sibuyas na hinihiwa niya, at hindi niya na alam kung ang mga luha sa kanyang mata ay dahil sa sibuyas o sa katotohanang muli siyang ipinapaalala na isa lang siyang tau-tauhan sa isang palabas. Kinabukasan, gaya ng sinabi ni Miguel, isang malaking kahon ang inihatid sa kanyang silid. Sa loob nito ay isang evening gown na kulay royal blue. Simple lang ang disenyo pero halatang mamahalin ang tela. May kasama itong isang pares ng silver na sapatos at isang maliit na clutch bag. Dumating din ang isang makeup artist para ayusan siya. Habang mini-make-upan siya, nakatingin lang si Ara sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay isang estranghera. Maganda, pero hindi siya iyon. Isa itong tauhang ginagampanan niya. Pagsapit ng 7:00, bumaba siya. Naabutan niya ang mga bata sa sala, bihis na bihis din si Marco at Miko ay nakaminiature na suite, habang si Maya ay parang isang prinsesa sa kanyang maliit na gown. Nang makita nila si Ara na bumababa sa hagdanan, lahat sila ay natigilan. Maging ang mga katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa.
Ngunit ang reaksyon na pinakanagpatigil sa paghinga ni Ara ay ang reaksyon ni Miguel. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan naghihintay. Nang makita siya nito, nakita ni Ara ang isang panandaliang pagbabago sa mga mata nito. Isang kislap ng pagkagulat. Paghanga. Hindi niya masabi. Ngunit sa isang segundo, nawala rin ito at bumalik ang karaniwang malamig na ekspresyon. Sinalubong siya nito. "You look acceptable," sabi nito, na para sa isang tulad ni Miguel, ay katumbas na ng isang malaking papuri. Sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, lahat ng mata ay napunta sa kanila pagpasok. Ang pamilya de Villa. Ang mailap na isihi, ang kanyang 4 na anak, at ang kanyang misteryosong bagong asawa. Nagsimula ang palabas. "Ngumiti ka," bulong ni Miguel habang pinapatakan siya ng flash ng mga kamera. Inilagay nito ang kamay sa kanyang baywang. Ang init ng palad nito, kahit sa manipis na tela ng kanyang bestida, ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Para sa mga kamera. Ngumiti si Ara. Isang ngiting sinanay niya sa harap ng salamin. Hinawakan niya ang kamay ni Maya. Hinawakan din niya ang balikat ni Miko. Ngumiti sila sa mga kamera na parang sila ang pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Isang kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkukunwari, may isang sandaling naging totoo. Habang naglalakad sila, biglang natapilok si Maya. Napaiyak ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hiya. Bago pa man makalapit ang sinuman, mabilis na lumuhod si Ara. Hindi niya ininda ang mamahalin niyang gown na sumayad sa sahig. "Live, okay lang yan, baby," sabi niya, habang inaayos ang sapatos ng bata. Hinaplos niya ang buhok nito. Ang mga prinsesa nadadapa rin minsan. Ang importante, tumatayo ulit sila. Mumiti si Maya sa kanya, isang tunay na ngiti at hinawakan ang kanyang kamay. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Miguel ang buong eksena. At sa hindi niya malamang dahilan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pilit, hindi para sa kamera. Isang ngiting totoo. Ngunit ang sandaling iyon ay sinira ni Katrina, na biglang sumulpot sa kanilang tabi. "Napakagaling ninyong umarte," masayang sabi nito. Ngunit nang hilahin niya si Ara palayo sa iba para kunwari ay ayusin ang buhok nito, bumulong ito. "Galing mong umarte, ate. Pero tandaan mo, hanggang dito lang yan. Isa ka pa ring maliksi at sila, mga de Villa. Huwag mong kalimutan ang lugar mo." Ang malamig na babala ay muling nagpabalik kay Ara sa katotohanan. Umiti lang siya kay Katrina at bumalik sa tabi ni Miguel. Nang gabing iyon, sa biyahe pa uwi, ang mga bata ay pagod na at nakatulog sa likod ng sasakyan. Tahimik lang sila ni Miguel. Pero bago sila makarating sa mansyon, biglang nagsalita si Miko mula sa kanyang pagkakatulog. "Papa," inaantok na tanong nito, "si Tita Ara po ba ang bago naming mommy?" Ang tanong ay bumitin sa ere, kasing bigat ng isang malaking bato. Tumingin si Ara kay Miguel, naghihintay ng sagot. Pero hindi ito sumagot. Nanatili itong nakatingin sa daan, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang katahimikan ni Miguel ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Iyon ang sagot. At sa sagot na iyon, alam ni Ara na kahit gaano pa kaganda ang kanyang gown, kahit gaano pa katotoo ang mga ngiti nila sa harap ng kamera, sa huli, ang lahat ay isang malaking peke. At sa pekeng pamilyang ito, siya ang pinakapeke sa lahat. Ang tanong ni Miko ay umalinggaw sa isipan ni Miguel hanggang sa kanyang pagtulog. "Si Tita Ara po ba ang bago naming mommy?" Isang simpleng tanong mula sa isang bata, ngunit para kay Miguel, ito ay isang komplikadong problema. Ang salitang di mommy di ay may bigat. May kaakibat itong emosyon, permanenteng estado, isang bagay na matagal na niyang isinara sa kanyang puso. Nang sumunod na araw, pumasok siya sa opisina na dala-dala ang bigat na iyon. Sinubukan niyang ibaon ang sarili sa trabaho, mga numero, mga kontrata, mga forecast. Iyon ang mundo niya. Isang mundong kontrolado niya, kung saan ang lahat ay mailohikal na paliwanag at walang lugar para sa mga hindi inaasahang pakiramdam. Ngunit kahit anong gawin niya, ang imahe ni Ara sa charity ball ay pilit na sumisingit sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagluhod nito para kay Maya, ang sinseridad sa mga mata nito na hindi para sa kamera, ang biglaang init na naramdaman niya nang ilagay niya ang kanyang kamay sa baywang nito. Ikinuyom niya ang kanyang panga. Pekeng pamilya. Isang palabas.
Huwag kang magpadala, paalala niya sa sarili. Nang hapon na iyon, habang nag-iisip siya sa kanyang home office, pumasok si Katrina. May dala itong isang tray na may kape. Kuya Miguel, mukhang pagod na pagod ka, sabi nito sa malambing na boses. Nagtimpla ako ng kape para sa'yo. Salamat, Katrina, sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong nasa mesa. Inilapag ni Katrina ang kape. Ngunit sa halip na umalis, nanatili ito. Nagkunwari itong nag-aayos ng mga gamit sa isang estante na malapit sa kanya. Alam mo, kuya, inaayos ko kanina yung mga lumang photo album ni mama. Nakakatuwa, ang daming alaala. Hindi umimik si Miguel. Hala! Biglang sabi ni Katrina na para bang may nagulat. May kinuha itong isang lumang album at binuklat ito sa mesa ni Miguel. Speaking of memories, tingnan mo to, kuya. Parang pamilyar. Sa gitna ng isang pahina ay isang kupas ng litrato. Isang mas batang Ara, nakangiti ng malapad. Katabi nito ay isang lalaking nakaakbay sa kanya, mayabang ang tindig at nakasuot ng mamahaling relo. Nasa isang yet sila at sa likod nila ay ang magandang dagat. Tinitigan ni Miguel ang litrato. Ay, nga pala, sabi ni Katrina na parang bigla lang naalala. Si Ara yan at yung dati niyang boyfriend. Siya yung anak ng isang mayaman ding negosyante dati. Ang mga salitang ni mayaman ding negosyante dati ay tumatak sa isipan ni Miguel. Ngunit hindi pa tapos si Katrina. Nagkunwari itong nadulas ang kamay at aksidenteng inahulog ang buong album sa sahig. Nagkalat ang mga lumang litrato. At sa gitna ng lahat, isang partikular na litrato ang bumagsak malapit sa paa ni Miguel, nakaharap sa itaas. Ang litratong iyon. Ang litrato ni Ara Sayed. Ay, sorry, Kuya Miguel. Ang clumsy ko naman, sabi ni Katrina, habang mabilis na pinupulot ang mga larawan. Dinampot niya ang litrato ni Ara. Hala, picture pala ni Ara noong mayaman pa yung dati niyang boyfriend. Sayang, no. Biglang naghirap. Kawawa naman si Ara. Kinuha ni Miguel ang litrato mula sa kamay ni Katrina. Ang mga mata niya ay nakapako sa ngiti ni Ara sa larawan. Isang masayang ngiti. Isang ngiti na hindi pa niya nakikita mula rito. At sa isang iglap, ang imahe ni Ara ay naglaho. Napalitan ito ng ibang mukha. Ang mukha ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Biglang bumalik ang alaala. Ang parehong ngiti. Ang parehong kinang sa mga mata. Ganoon din si Elena umiti noong una silang magkakilala. Ganoon din ito umiti habang dahan-dahan nitong ninanakaw ang pera ng kumpanya, pera ng pamilya nila, para ibigay sa lalaki nito. Naalala niya ang araw na natuklasan niya ang lahat. Ang mga bank statement. Ang mga peking invoice. Ang mga text message. Ang sakit. Ang pagtataksil. Hindi lang pera ang ninakaw sa kanya. Ninakaw nito ang tiwala niya. Ang pagmamahal niya. Ang kaluluwa niya. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang hawak niya ay litrato ni Ara, ngunit ang nararamdaman niyang lason ay ang lason na iniwan ni Elena. Ang kaunting init na nagsimulang mamuo sa kanyang puso para kay Ara ay biglang nanlamig. Napalitan ito ng yelo. Isang pamilyar na yelo na matagal na niyang ginawang pader para protektahan ang sarili. Binitawan niya ang litrato na para bang napapaso siya. Iwanan mo na ako, malamig niyang sabi kay Katrina. Okay, kuya. Pasensya na ulit. Ngumiti si Katrina bago umalis, isang ngiting puno ng tagumpay na hindi nakita ni Miguel. Nang makaalis si Katrina, tumayo si Miguel. Kailangan niyang hanapin si Ara. Ang pagdududa, na dati isang maliit na buto lang, ngayon ay isang halimaw na kumakain sa kanyang isipan. Nakita niya si Ara sa hardin, tinutulungan si Maya na magdilig ng mga halaman. Ang eksena ay dapat na nakakapanatag. Ngunit ngayon, sa mga mata ni Miguel, ang lahat ay isang pagkukunwari. Isang mahusay na pag-arte. Ara, tawag niya. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit may bigat. Lumingon si Ara, may ngiti sa labi. Ngunit nang makita nito ang ekspresyon sa kanyang mukha, unti-unting nawala ang ngiti nito. Miguel, may problema ba? Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalapit at ipinakita ang litratong hawak niya. Sino to? Tiningnan ni Ara ang litrato.
Nakita ni Miguel ang pagkagulat sa mga mata nito na sinundan ng isang anino ng kalungkutan. Si Alex. Dati ko pong boyfriend. Si Alex, sabi ni Miguel, may sarkasmo sa boses. Ang mayamang negosyante dati. Napakunot ang noo ni Ara. Paano mo di? Nakikita ko na may tipo ka pala, pagpapatuloy ni Miguel, hindi pinapansin ang tanong nito. Mayaman. Sabihin mo nga sa akin, Diaz Maliksi. Ang sitwasyon ba ng tatay mo ay isang magandang pagkakataon lang para sa iyo? Isang paraan para makahanap ng bagong sponsor. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Ara. Nakita ni Miguel kung paano namula ang mga mata nito at kung paano ito napahawak sa kanyang dibdib na para bang nasasaktan. Hindi totoo yan, nanginginig na sabi ni Ara. Hindi ako ganyang klaseng tao. Talaga ba? Tanong ni Miguel. Dahil ang nakikita ko ay isang pattern. Isang babaeng sanay sa marangyang buhay. Nang mawala ang yaman ng isa, humanap ng kapalit. Ako ba ang kapalit, Ara? Hindi na nakasagot si Ara. Ang mga luha ay nagsimula ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Naramdaman ni Miguel ang isang pamilyar na pakiramdam, galit. Pero sa ilalim ng galit na iyon ay takot. Takot na baka tama siya. Takot na baka maulit ang lahat. Mas madali nang itulak si Ara palayo, kaysa hayaan itong makalapit at muli siyang saktan. Tumalikod siya at iniwan si Ara na umiiyak sa hardin. Dumiretso siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. David, sabi niya, ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang emosyon. May ipapagawa ako sa'yo. Imbestigahan mo si Ara Maliksi. Lahat. Ang pamilya niya, ang mga kaibigan niya. Lalo na ang mga nakaraang relasyon niya. Gusto kong malaman ang lahat. Masusunod po, sir, sagot sa kabilang linya. Ibinaba ni Miguel ang tawag. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa babaeng nakatayo pa rin sa hardin, ngayon ay pinapatahan ni Manang. Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang patunayan sa sarili na tama ang kanyang hinala. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono niya. Si David. Sir, sabi nito. May nalaman na po ako. Ano iyon? Ang dating boyfriend ni Ms. Maliksi, si Alex Sandoval, ay kasalukuyang bangkarot. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa telepono. Matapos subukang kalabanin ang isang malaking kumpanya sa industriya. Ang balitang iyon ay ang huling piraso ng puzzle para kay Miguel. Hindi niya ito nakita bilang isang kasawian para sa lalaki. Nakita niya ito bilang isang pattern. Iniwan ni Ara ang lalaki matapos itong maghira. At ngayon, siya naman ang target. Ang pader na yelo sa paligid ng puso ni Miguel ay lalong tumibay at tumaas na hindi na kayang tibagin ng kahit anong ngiti o kabaitan. Para sa kanya, ang katotohanan ay malinaw na. Si Ara Maliksi ay hindi naiiba. Isa rin siyang manggagamit. Ang mga sumunod na araw ay mas masahol pa kaysa sa mga nauna. Ang lamig na namamagitan sa kanila ni Miguel ay naging isang pader ng yelo. Hindi na siya nito kinakausap. Hindi na siya nito tinitingnan. Para siyang multo na muling naglalakad sa loob ng mansyon, ngunit ngayon, ang pagwawalang bahala ni Miguel ay may kasama ng pagkasuklam. Sinubukan ni Ara na ituon ang kanyang atensyon sa mga bata. Kahit na mailap pa rin sila, unti-unti may nakikita siyang maliliit na pagbabago. Si Maya ay paminsan-minsan nang umingiti sa kanya. Si Miko ay hindi na gumagawa ng mga kalokohan para inisin siya. Maging si Marco, kahit tahimik pa rin, ay hindi na siya tinitingnan na parang isang kaaway. Para bang ang gabi ng lagnat ni Max ay nagbukas ng isang maliit na siwang sa pader na nakapalibot sa kanila. Iyon na lang ang pinanghahawakan ni Ara. Iyon na lang ang nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon tuwing umaga at harapin ang isa na namang araw sa loob ng gintong kulungan. Isang gabi, hindi makatulog si Ara. Ang mga salitang ibinato sa kanya ni Miguel sa hardin ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ako ba ang kapalit, Ara? Ang sakit ay sariwa pa rin. Hindi niya matanggap na ganoon kababa ang tingin sa kanya ng lalaking asawa niya sa papel. Bumangon siya mula sa kama. Kailangan niyang makausap si Miguel. Kailangan niyang linawin ang lahat.
Hindi niya hahayaang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao ng ganito. Nahanap niya ito sa library. Nakatayo ito sa harap ng bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi, may hawak na baso ng alak. Miguel, tawag niya, ang boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman niya. Lumingon ito. Ang mga mata nito ay madilim. Anong kailangan mo? Kailangan nating mag-usap, sabi ni Ara, lumalakad papalapit. Tungkol sa sinabi mo sa Hardin. Mali ka. Mali ang iniisip mo tungkol sa akin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Miguel. Talaga? Anong parte ang mali, Ara? Na ang dating boyfriend mo ay biglang naghirap. At pagkatapos noon, bigla kang napunta sa akin. Isang bilyonaryong si. Sabihin mo sa akin, coincidence lang ba ang lahat ng yon? Hindi mo naiintindihan, giit ni Ara, nararamdaman na ang pag-init ng kanyang mga mata. Iniwan ko si Alex dahil niloko niya ako. Hindi dahil nawalan siya ng pera. Isang magandang kwento. Pero pasensya na, narinig ko na yan dati, sagot ni Miguel, umiinom mula sa kanyang baso. Lahat ng babae, pare-pareho lang. Ang habol lang ay pera. Ang mga salitang iyon ang sumira sa huling hibla ng kanyang pasensya. Ang sakit at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming linggo ay biglang sumabog. Hindi lahat ng tao ay katulad ng asawa mo, sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ibinagsak ni Miguel ang baso sa isang maliit na mesa. Kumalat ang alak. Ang katahimikan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagsik na ngayon lang nakita ni Ara. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Huwag na huwag mong babanggitin ang asawa ko, sabi nito sa isang mapanganib at mababang boses. Napaatras si Ara, biglang natakot. Ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay mas malakas kaysa sa takot. Bakit? Dahil totoo, sabi niya, hinahamon ito. Dahil natatakot kang baka pareho lang kami? Baka lokohin ka rin? Baka kunin ko rin ang pera mo? Huminto si Miguel sa mismong harapan niya. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Amoy niya ang alak sa hininga nito. Nakikita niya ang galit sa mga mata nito. Lahat ba ng bagay may presyo sa'yo? Tanong ni Miguel, ang panga ay mahigpit. Ang tanong na iyon ang tuluyang nagwasak sa puso ni Ara. Ang mga luha ay bumagsak na mula sa kanyang mga mata. Hindi mo ako kilala, umiiyak niyang sabi. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko. Hinuhusgahan mo ako batay sa mga kasinungalingan at sa sakit na idinulot sa iyo ng iba. Hindi ako siya, Miguel. Hindi ako siya. Sinubukan niyang tumalikod, ngunit mabilis na hinawakan ni Miguel ang kanyang braso. Hinila siya nito pabalik, paharap dito. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan nilang dalawa. Isang bagay na wala sa kontrata. Isang bagay na sumira sa lahat ng patakaran. Hinalikan siya ni Miguel. Hindi ito isang malambing na halik. Ito ay marahas, puno ng galit, ng frustrasyon, ng sakit. Ito ay isang pag-angkin. Isang pagsuko. Ang pader ng yelo na matagal nitong itinayo ay biglang gumuho sa isang iglap. Nagpumiglas si Ara sa simula, tinutulak ang dibdib nito. Ngunit ang lakas ni Miguel ay hindi niya matablan. At habang tumatagal ang halik, ang galit ni Ara ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Ang pagtutol niya ay naging isang katawan na biglang nanghina. Natagpuan niya ang sarili na tumutugon sa halik nito. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nakatulak sa dibdib nito, ay dahan-dahang umakyat at napakapit sa mga balikat nito. Ang kanilang mga sama ng loob ay natunaw sa init ng sandaling iyon. Ang lahat ng sakit at pagdududa ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon, isang marahas na pangangailangan na matagal na nilang itinatago. Nang sa wakas ay humiwalay sila, pareho silang habol ang kanilang hininga. Nakatitig sila sa isa't isa, ang mga matay puno ng mga tanong na hindi masabi ng kanilang mga labi. Ang galit ay nawala. Ang natira ay gulat. Pagkalito. At isang damdamin na pareho nilang kinatatakutan. Si Ara ang unang nakabawi. Itinulak niya ang sarili palayo kay Miguel. Hindi siya makapagsalita. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Tumakbo siya paakyat sa hagdan, papasok sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Hinawakan niya ang kanyang mga labi. Mainit pa rin. Nanginginig.
Ano ang nangyari? Ano ang ibig sabihin noon? Ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib, hindi na malaman kung dahil sa galit, sa takot, o sa kiliting iniwan ng halik na iyon. Samantala, naiwan si Miguel sa library nakatayo, tulala. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na parabang hindi niya pag-aari. Anong ginawa niya? Sinira niya ang sarili niyang mga patakaran. Ang halik na iyon ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Dahil binuksan nito ang isang pinto na matagal na niyang isinara at nilagyan ng kandado. Ang pinto papunta sa kanyang puso. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang tunog ay parang isang alarma na gumising sa kanya mula sa isang panaginip. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Si Katrina. Hello, sagot niya, ang boses ay bahagyang paos. Kuya Miguel, sabi ng boses ni Katrina sa kabilang linya. May kakaibang kaba sa tono nito. Sorry sa abala. Pero may kailangan kang makita. At marinig. Agad-agad. Tungkol ito sa totoong plano ni Ara. Ang tawag ni Katrina ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos kay Miguel. Bigla siyang nahimasmasan mula sa pagkalito na dulot ng halik. Ang init na naramdaman niya ay muling napalitan ng yelo. Plano. Ang totoong plano ni Ara. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Nasaan ka? Tanong ni Miguel, ang boses ay mariin at malamig na ulit. Malapit lang ako sa village ninyo, kuya. Magkita tayo sa labas. Importante to, sagot ni Katrina, may halong pagmamadali sa boses. Hindi na nag-isip si Miguel. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng bahay, hindi man lang sumulyap sa direksyon ng hagdan kung saan tumakbo si Ara kanina. Ang halik? Isang pagkakamali. Isang kahinaan. Kailangan niya itong kalimutan. Nakita niya ang kotse ni Katrina na nakaparada sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa labas ng kanilang subdivision. Pumasok siya sa passenger seat. Ang loob ng sasakyan ay tahimik at, ano to, Katrina? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Hindi sumagot si Katrina. Kinuha lang nito ang kanyang cellphone at may pinindot. Inabot nito ang telepono kay Miguel. Pakinggan mo, kuya. Itinapat ni Miguel ang cellphone sa kanyang tainga. Sa simula, puro static. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Boses ni Ara. Yun ang plano. Kailangan ko lang siyang paikutin. Konting tiis lang. Pag nakuha ko na ang tiwala niya, lalo na ng mga bata, madali na ang lahat. Sa huli, lahat ng bagay na pag-aari ng mga De Villa, mapupunta rin sa akin. Paulit-ulit na tumugtog ang mga salitang iyon sa isipan ni Miguel. Lahat ng bagay na pag-aari ng mga De Villa, mapupunta rin sa akin. Ang bawat salita ay isang martilyo na dumudurog sa natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Ang maliit na siwang na nagsimulang mabuksan dahil sa halik ay biglang sumarado ng mas mahigpit pa kaysa dati. Ibinaba niya ang cellphone. Ang mukha niya ay walang ekspresyon, pero sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Isang bagyo ng galit, pagkabigo at pagkasuklam. Pagkasuklam hindi lang para kay Ara, kundi para sa sarili niya. Paano siya nagpadala? Paano siya, kahit sa isang saglit, ay naniwalang maaaring naiba ito? Saan mo to nakuha? Tanong niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Nag-aalala kasi ako sayo, kuya, sabi ni Katrina, ang mukha ay puno ng awa. Kaya nagbaka sakali akong kausapin ang dati niyang boyfriend. Si Alex. Nagbabaka sakaling may alam siya. At yan ang ibinigay niya sa akin. Isang recording ng usapan nila ni Ara bago pa man niya makilala ka. Isang kasinungalingan. Isang perpektong pag-arte. Pero para kay Miguel, na ang isipan ay nilamon na ng pagdududa at binuhay muli ng alaala ng pagtataksin ni Elena, ang lahat ng sinabi ni Katrina ay ang absolutong katotohanan. Planado pala ang lahat, bulong ni Miguel sa sarili. Ang paglapit nito, ang pag-aalaga sa mga bata, ang pag-iyak, ang lahat ng iyon ay parte ng isang malaking plano. At ang halik ay hindi isang pagkakamali. Isa iyong kalkuladong hakbang para sirain ang kanyang depensa. At muntik na siyang magtagumpay. Sorry, kuya, sabi ni Katrina, hinawakan ang kanyang braso. Ayoko sanang ipakita sa'yo to, ayokong masaktan ka.
Pero mas ayokong maloko ka. Tumingin si Miguel kay Katrina. Salamat, sabi niya. At sa sandaling iyon, para sa kanya, si Katrina ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Ang tanging taong kakampi niya. Bumalik si Miguel sa mansyon. Pagpasok niya, nakita niya si Ara sa sala, naglalakad pabalik-balik, halatang hinihintay siya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Miguel, saan ka galing? Nag-alala ako. Kailangan nating pag-usapan yung kanina. Wala tayong kailangang pag-usapan, putol ni Miguel. Nilagpasan niya ito na parang hangin. Ang lamig sa kanyang boses ay mas matindi pa kaysa dati. Para itong yelo na kayang sumugat. Pero, Miguel di. Huminto si Miguel, ngunit hindi ito lumingon. Gawin mo lang ang trabaho mo, sabi nito. Ang trabaho kung bakit kita binayaran. Huwag mo akong kausapin kung hindi tungkol sa mga bata. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa pag-akyat sa hagdan, iniwan si Ara na nakatayo sa sala, tulala at wasak ang puso. Mula sa itaas ng hagdanan, sa isang madilim na sulok, nakita ni Ara ang isang anino. Si Katrina. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ngunit nakita niya ito. Nakita niya ang isang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting puno ng tagumpay. Isang ngiti na nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Nang gabing iyon, hindi natulog si Miguel sa master's bedroom. Natulog siya sa guest room sa kabilang dulo ng bahay. Hindi na niya kayang manatili sa isang silid kasama ang isang ahas. Kinabukasan, ang mansyon ay naging isang malamig na kaharian. Si Miguel ay isang haring yelo na hindi umiimik. At si Ara, para sa kanya, ay isang taksil na kailangan na lang hintaying matapos ang kontrata para palayasin. Ang lahat ng maliliit na pag-unlad na nagawa ni Ara sa mga bata ay nasira dahil sa tensyon. Nararamdaman nila ang galit ng kanilang ama at ang kalungkutan ni Ara. Ang bahay ay muling napuno ng katahimikan, ngunit ngayon, ito ay isang katahimikan na nakakabingi at puno ng pait. Isang hapon, habang nag-aayos si Ara ng mga laruan sa silid ng mga bata, may nakita siyang isang sobre na nakasingit sa ilalim ng kanyang unan. Hindi ito galing sa sinuman sa bahay. Walang pangalan. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit na papel na may isang pangungusap lang, nakasulat sa magaspang na paraan. Umalis ka na habang may panahon pa. Monster ang pinakasalan mo. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sino ang nagpadala nito? Isang biro. Isang babala. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang perpektong hardin. Ang malaking pool. Ang matataas na pader. Ang gintong kulungan. At sa unang pagkakataon, hindi na lang kalungkutan ang naramdaman niya. Naramdaman niya ang takot. Ang liham ay parang isang piraso ng yelo sa kamay ni Ara. Monster ang pinakasalan mo. Sino ang magpapadala nito? Isa sa mga katulong na naaawa sa kanya? O isa sa mga kaaway ni Miguel na gustong guluhin ang pamilya nito? O baka naman si Katrina? Nanginginig na itinago ni Ara ang sulat. Ang takot ay gumapang sa kanyang sistema, ngunit kasabay nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib, determinasyon. Pagod na siyang maging biktima. Pagod na siyang umiyak. Pagod na siyang maging isang tau-tauhan sa isang laro na hindi niya maintindihan. Kung mayroon mang isang bagay na mali sa bahay na ito, sa pamilyang ito, aalamin niya. Para sa sarili niya. At para na rin sa mga bata na naiipit sa gitna ng lahat. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi na ang sakit ng puso ang laman ng kanyang isipan, kundi isang malaking puzzle. Inisa-isa niya ang mga pangyayari. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Miguel. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng charity ball, nang ipakita nito sa kanya ang lumang litrato nila ni Alex. Saan iyon nakuha ni Miguel? Sinabi ni Katrina na nakita nito sa isang lumang album. Possible. Pero ang timing ay masyadong perpekto. Ang recording. Ang boses niya na nagsasabing kukunin niya ang lahat ng pag-aari ng mga De Villa. Kailan niya sinabi iyon? Hinding-hindi. Impossible. Pero paano? Isang magaling na voice impersonator. O isang recording na pinagtagpi-tagpi. Ang paglitaw ni Katrina sa bawat pagkakataon na may nangyayaring masama.
Palagi itong naroon para tumulong at mag-alala. Palagi itong may dalang balita o bagay na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Ang ngiti nito sa hagdanan matapos siyang sigawan ni Miguel, hindi iyon ngiti ng isang nag-aalalang kapatid. Iyon ay ngiti ng isang taong nanalo. At ang kaso ng kanyang ama. Doon nagsimula ang lahat. Kung hindi nakulong ang tatay niya, hindi niya makikilala si Miguel. Hindi siya mapupunta sa impyernong ito. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung ang lahat ay konektado? Kinabukasan, gumawa siya ng plano. Nagpaalam siya sa mga yaya na mamamalengke lang siya. Ito ang kanyang naging palusot para makalabas ng mansyon nang hindi pinaghihinalaan. Ngunit hindi siya sa palengke pumunta. Dumiretso siya sa maliit na opisina ng abogado na una niyang kinuha para sa kaso ng kanyang ama. Si Attorney Mendoza, isang matandang abogado na mas maraming puso kaysa sa pera. Attorney, sabi ni Ara pagkaupo niya. Pwede ko po bang makita ulit ang mga dokumento sa kaso ni tatay? Lahat po. Kahit yung mga sinabi nating hindi importante. Naguluhan ng abogado, pero dahil sa awa nito sa dalaga, kinuha nito ang makapal na folder ng kaso ni Mang Tomas. Iha, alam kong mahirap, pero kailangan nating tanggapin na mahina ang laban natin kung walang bagong ebidensya. Alam ko po. Gusto ko lang pong tingnan ulit. Baka po may nakaligtaan tayo, pakiusap ni Ara. Binuklat ni Ara ang mga dokumento. Mga testimonya. Mga resibo. Mga papeles ng kontrata. Tiningnan niya ang lahat, hinahanap ang isang bagay na hindi niya alam kung ano. At doon, sa isang pahina, nakita niya ito. Isang kopya ng affidavit ng pangunahing testigo laban sa kanyang ama. Isang subcontractor na nagsabing si Mang Tomas mismo ang nag-utos sa kanyang gumamit ng mga substandard na materyales. Hindi ang nilalaman ng affidavit ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang maliit na detalye sa ibaba. Ang pirma. Tinitigan niya ito ng matagal. Mayroon itong kakaibang pagkurba sa dulo ng apelyido. Isang pamilyar na kurba. Saan na nga ba niya ito nakita? Nag-isip siya ng malalim. At pagkatapos, para siyang kinilabutan. Ang pirma sa Christmas card na ibinigay sa kanya ni Katrina noong 1 taon. Ang pirma sa birthday card na ibinigay nito sa kanyang ama. Ang pirma na iyon. Ang kakaibang kurba sa dulo. Parehong-pareho. Attorney, nanginginig na tanong ni Ara. Sino po itong si Roberto Cruz? Siya ang star witness, iha. Siya ang nagsabing inutusan siya ng tatay mo. Pagkatapos niyang tumestigo, hindi na namin siya mahanap. Bigla na lang naglaho. Tumayo si Ara. Salamat po, attorney. Maraming salamat po. Lumabas siya ng opisina, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lang. Si Katrina ang pirma ang testigo na biglang nawala. Ang kanyang ate-atehan. Ang taong itinuring niyang kapatid. Ang taong palaging naroon para sa kanya. Posible kayan siya ang nagdiin sa sarili niyang ama-amahan? Pero bakit? Ano ang motibo niya? Habang nasa taxi pabalik, ang utak niya ay tumatakbo ng mabilis. Kailangan niya ng pruweba. Hindi sapat ang isang pirma. Pagdating niya sa mansyon, dahan-dahan siyang pumasok, ayaw gumawa ng ingay. Dumiretso siya sa hagdanan, papunta sa kanyang silid. Kailangan niyang pag-isipan ang susunod niyang hakbang. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kanyang kwarto, natigilan siya. Nandoon si Katrina. Nakatayo ito sa gitna ng kanyang silid, nakabukas ang kanyang aparador. Ang mga damit niya ay nakakalat sa kama. Malinaw na may hinahanap ito. Nang makita ni Katrina si Ara, nagulat ito. Ngunit mabilis itong nakabawi at mumiti. Ah! Andyan ka na pala, sabi nito, ang boses ay kalmado na parabang normal lang ang ginagawa nito. Naku, pasensya na. Nakita ko kasing magulo ang mga damit mo kaya naisip kong tulungan kang ayusin. Tinitigan ni Ara si Katrina. Hindi na niya ito tiningnan bilang isang kapatid o kaibigan. Tiningnan niya ito bilang isang estranghera. Isang kaaway. Salamat, Katrina, malamig na sagot ni Ara. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Pero kaya ko nang ayusin ang sarili kong gamit.
Naramdaman ni Katrina ang pagbabago sa tono ni Ara. Ang ngiti nito ay bahagyang nawala. May problema ba, ate? Wala, sagot ni Ara. Gusto ko lang mapag-isa. Hindi na nagpumilit si Katrina. Ngumiti lang ito ulit, isang ngiting hindi na kayang lokohin si Ara, at lumabas ng silid. Nang makaalis si Katrina, agad na sinuri ni Ara ang kanyang mga gamit. May nawala ba? Ano ang hinahanap nito? Wala siyang nakitang nawawala. Ngunit habang inaayos niya ang mga damit na ikinalat ni Katrina, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng isang luma niyang bestida. Isang maliit na susi. Hindi ito susi ng alinmang pinto sa mansyon. Ito ay isang luma at maliit na susi. Ang susi sa lumang bowl ng kanyang ina na nasa bodega ng kanilang bahay sa Quezon City. Ang bowl na naglalaman ng lahat ng alaala at ilang mahahalagang dokumento na naiwan ng kanyang ina. Bakit ito hahanapin ni Katrina? Ano ang nasa loob ng bowl na iyon? Sa sandaling iyon, alam na ni Ara ang kanyang susunod na gagawin. Kailangan niyang makabalik sa kanilang lumang bahay. Kailangan niyang buksan ang bowl na iyon. Dahil nararamdaman niya, ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong ay naghihintay sa kanya sa loob. Ang hinala ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Miguel. At si Katrina ang dalubhasang nagbibigay ng bawat patak nito, araw-araw, hanggang sa ang buo niyang pagkatao ay malamon na. Ang halik sa library ay isa na lamang malayong bangungot, isang sandali ng kahinaan na pilit niyang iwinawaksi at pinagsisisihan. Hapon na. Kaarawan ni Maya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nangako si Miguel na uwi ng maaga. Kahit papaano, gusto niyang bigyan ng normalidad ang kanyang mga anak. Habang nagmamaneho siya pauwi, isang pamilyar na kaba ang nanahan sa kanyang dibdib. Isang pag-asa na sana, kahit ngayong gabi lang, maging payapa ang lahat. Ngunit ang kapayapaan ay isang luho na hindi para sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Katrina. Sinagot niya ito. Kuya Miguel. Bilisan mo. Si Max. Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay hindi lang nanginginig, ito ay basag sa purong takot. Isang pamilyar na yelo ang gumapang sa mga ugat ni Miguel. Anong nangyari kay Max? Sigaw niya, ang mga kamay ay humigpit sa manibela. Basta umuwi ka na. Muntik na siyang. Diyos ko, bilisan mo na lang. Ibinaba ang tawag. Hindi na nag-isip si Miguel. Tinapakan niya ang silinyador, ang tunog ng kanyang mamahaling kotse ay naging isang sigaw ng desperasyon sa kalsada. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang bunso. Ang kanyang anak. Pagdating niya sa mansyon, bumungad sa kanya ang isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Sa tabi ng pool, nakaluhod si Katrina, basang-basa, yakap-yakap ang nanginginig at umiiyak na si Max na nababalot ng makapal na tuwalya. Sina Maya at Miko ay nasa isang tabi, mga mukha'y tigmak sa luha at takot. Ang mga katulong ay nagkakagulo, walang alam na gawin. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Ara. Ang damit ay basa rin, ang buhok ay tumutulo. Nakatitig siya sa tubig ng pool, ang mukha ay putlang-putla na parang papel, ang mga matain ng lalaki sa takot at hindi makapaniwala. Anong nangyari dito? Umalinggaw ang sigaw ni Miguel, ang bawat letra ay puno ng galit at pag-aalala. Tumatakbo siyang lumapit at si Katrina ang unang sumalubong sa kanya. Kuya! Salamat sa Diyos at dumating ka, humahagulgol na sabi nito. Nakita ko si Max sa ilalim ng tubig. Hindi siya gumagalaw. Nahulog siya. Si Ara. Wala siya. Hinanap ko siya, wala. Kaya tumalon ako agad. Tumingin si Miguel kay Ara. Ang tingin niya ay parang dalawang patalim na gustong pumatay. Nasaan ini? Bakit ni pinabayaan diyan anak we? Hindi ko siya pinabayaan, nautal na sagot ni Ara, nanginginig ang buong katawan. Ang boses niya ay halos hangin na lang. Kumuha lang ako ng juice sa kusina. Saglit na saglit lang. Sabi ko sa yaya. Sinungaling, biglang sabat ng isa sa mga yaya, na halatang takot kay Miguel pero mas takot sa kung anong maaaring isisi sa kanya. Wala po kayong sinabi sa akin, Maam. Naglilinis po ako sa taas nang marinig ko ang sigaw ni Maam Katrina. Isa itong perpektong patibong. Ang salita ni Ara laban sa salita ng dalawa. Hindi tutuloy. Bulong ni Ara,
ang mga matay puno ng luha, nakatingin kay Miguel, nagmamakaawa. Ngunit ang puso ni Miguel ay sarado na. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang anak na muntik nang mamatay. Kuya, sabi ni Katrina, ang boses ay mahina na ngayon, puno ng pait. Ayoko sanang gawin to lalo na't kaarawan ni Maya. Pero kailangan mo nang malaman ang dahilan kung bakit wala sa sarili si Ara. May kinuha si Katrina na isang folder mula sa isang mesang hindi nabasa. Isang folder na tila inihanda para sa sandaling ito. Ipinakita to sa akin ng accountant mo kanina lang. Pinakiusapan ko siyang tingnan ang mga account mo dahil may masama na talaga akong kutob. Inabot nito ang folder kay Miguel. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga bank statement. Isang transfer ng 5 milyong piso. Mula sa kanyang account, papunta sa isang account na may pangalang Araceli Ihimaliksi. Gumuho ang mundo ni Miguel. Ang kapabayaan. Ang pagnanakaw. Ang perpektong bagyo ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang babaeng ito ay hindi lang isang oportunista. Isa siyang magnanakaw na sa sobrang pagiging abala sa kanyang krimen ay halos pumatay sa kanyang anak. Ang huling hibla ng kanyang pagpipigil ay napunit. Naglakad siya papunta kay Ara. Bawat hakbang ay isang dagundong ng parating na delubyo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. AKBC den kulang, sigaw niya, ang boses ay basag sa galit. Inihagis niya ang mga papel sa mukha ni Ara. Nagkalat ang mga ito sa basang sahig, ang tinta ay unti-unting kumakalat. AKBC den dahilan kung bakit nili nagpapakitang tao. Para makahanap ng pagkakataon, kay manakawan niya. Umalis Eze. Hindi totoo yan, humahagulgol na sabi ni Ara, napaluhod sa sahig habang pinupulot ang mga papel. Hindi ko alam yan. Miguel, parang awa mo na, maniwala ka sa akin. Maniwala, tumawa si Miguel, isang tawang walang kagalakan, puno ng sakit. Paano jay maniniwala si isang babae halos pumatay si anak we? Si isang magnanakaw. Tapos din kontrata. Tapos din lahat. Lumayas gi-essay pamamahay di. Ngayon sumenyas siya sa 2 security guard. Ilabas niyo siya. Miguel, wag. Parang awa mo na, pagmamakaawa ni Ara habang marahas siyang hinahawakan ng mga gwardya sa magkabilang braso. Baka na lang to. Hindi ko ginawa yan. Ngunit bingi na si Miguel. Tinakpan niya ang kanyang tainga sa mga pagsusumamo nito. Ang nakikita lang niya ay ang resulta ng panluloko. Kinalagkad si Ara palabas ng mansyon. Kasabay noon, ang langit ay tila nakiramay at ibinuhos ang lahat ng galit nito. Bumagsak ang malakas na ulan. Itinulak siya palabas ng gate na sumarado ng may malakas na kalabog. Naiwan siyang nakatayo sa kalsada, basang-basa ng ulan, walang dalang kahit ano, walang pera, walang matatakbuhan. Ang mansyon sa kanyang likuran ay naging isang dambuhalang halimaw na nilamon ang lahat sa kanya. Mula sa bintana ng kanilang silid, tahimik na pinanood ni na Marco at Maya ang lahat. Nakita nila kung paano kinalagkad palabas ang kanilang tita Ara. Nakita nila ang pagsara ng gate. At sa kanilang mga murang isipan, naramdaman nila ang isang kalungkutan na hindi nila maipaliwanag. Isang pagkawala. Pumasok si Miguel sa loob ng bahay, nanginginig sa galit. Ngunit habang unti-unting humuhupa ang kanyang emosyon, isang nakakabinging kahungkagan ang pumalit dito. Tumingin siya sa paligid. Si Katrina na inaalo ang mga bata. Ang mga katulong na nagmamadaling maglinis. Nanalo siya. Napaalis niya ang manloloko. Pero bakit parang siya ang natalo? Bakit parang may nawalang isang importanteng bahagi ng bahay na ito? Umakyat siya sa silid ni Max. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Kailangan niyang siguraduhin na ligtas ito. Mahimbing na itong natutulog sa kanyang kuna, pagod sa matinding pag-iyak. Inayos niya ang kumot nito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Pag-ikot niya para umalis, may natapakan siyang isang bagay na malambot sa sahig. Isang maliit na teddy bear. Ang paboritong laruan ni Max. Ang teddy bear na sira dati, ngunit tinahi at inayos ni Ara. Pinulot niya ito, balak na ilagay sa tabi ng kanyang anak. Ngunit habang hawak niya ang maliit na laruan, may naramdaman siyang isang bagay na matigas sa loob nito. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Dahil sa kuryusidad, kinapa niya ang tahi sa likod.
Ginamit niya ang kuko para kalasin ang tahi na ginawa ni Ara. Dahan-dahan niyang inilabas ang kung anumang bagay na iyon. Hindi ito buttons. Hindi ito piraso ng plastic. Ito ay isang maliit, itim at parisukat na bagay na may maliit na lente. Isang mini voice recorder. Kumunot ang noo ni Miguel. Bakit magkakaroon ng voice recorder sa loob ng laruan ng anak niya? Anong ginagawa nito rito? At sino ang naglagay nito? Hawak ni Miguel ang maliit na voice recorder na parang isang bombang sasabog anumang oras. Ang isip niya, na kanina lang ay puno ng galit at katiyakan, ay biglang napuno ng isang malaking tandang pananong. Sino ang naglagay nito rito? At bakit? Ang unang pumasok sa isip niya ay si Ara. Isa na namang paraan ng paniniktik. Ngunit bakit sa laruan ng sarili niyang anak? Walang lohika. May isang maliit na play button sa gilid. Nanginginig ang kamay na pinindot niya ito. Sa simula, mahinang ugong lang ang narinig niya. Ngunit pagkatapos, isang boses ang pumailan lang. Boses ni Katrina. Sige, iiyak ka lang dyan, Max. Mas maganda kung malakas. Para kapag dumating ang papa mo, ikaw ang una niyang maririnig. Natigilan si Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon ang inaasahan niyang maririnig. Nagpatuloy ang recording. Isang boses ng lalaki ang sumagot, boses na hindi niya kilala. Ma'am, sigurado po ba kayo rito? Baka mapano iyang bata. Huwag kang mag-alala, sagot ni Katrina, maihalong inis sa boses. Saglit lang naman to, ang importante, makuha natin ang tamang timing. Kapag nakita mo nang papalapit ang kotse ni Kuya, itulak mo ng bahagya ang bata sa pool. Yung hindi naman siya malulunod agad. Ako na ang bahalang sumigaw at tumalon. Tandaan mo, dapat mukha kang nagulat at wala kang alam. At siguraduhin mong wala sa paligid ang yaya o si Ara. Isang mahabang katahimikan. Paano si Ara, ma'am? Narinig ni Miguel ang isang mapaklang tawa mula kay Katrina. Si Ara? Siya ang magiging bida sa palabas na ito. Siya ang pabaya. Siya ang magnanakaw. Siya ang dahilan ng lahat. At sa wakas, mapapalayas na rin siya. Simple, di ba? Pinatay ni Miguel ang recording. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Katrina. Siya ang magiging bida sa palabas na ito. Siya ang pabaya. Siya ang magnanakaw. Sa wakas, mapapalayas na rin siya. Isang palabas. Isang kasinungalingan. Isang perpektong plano. At siya ang naging pinakamagaling na aktor sa palabas na iyon. Ang bulag na manonood na pumalakpak sa maling bida. Ang galit na naramdaman niya para kay Ara ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang damdamin na mas masahol pa, isang nakakaparalisang pagsisisi. Binalikan niya ang lahat. Ang mga litrato. Ang text message. Ang bank statement. Ang recording na ipinarinig sa kanya ni Katrina. Lahat ng iyon peke. Lahat ng iyon parte ng masalimuot na planong ito. Kinapa niya ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan ang hepe ng kanyang security team. Gusto kong makuha ang lahat ng footage sa buong mansyon sa nakalipas na 2 buwan. Lahat. Walang labis, walang kulang. Ipadala mo sa akin ngayon din. Habang hinihintay niya ang footage, isang bagay ang malinaw na sa kanya. Pinalayas niya ang isang inosenteng babae. Itinapon niya ito sa gitna ng ulan, walang dala, dahil sa isang kasinungalingang nilamon niya ng buo. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, basang-basa at nanginginig sa ginaw, walang ibang maisip si Ara kundi ang kanyang ama. Saan siya pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang cellphone. Wala siyang kahit ano. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa may isang patrol car ng pulis ang huminto sa tabi niya. Miss, anong ginagawa niyo dito? Gabi na at umuulan, tanong ng isang pulis. Doon na bumigay si Ara. Humagulgol siya. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagpapalaya sa kanya, hindi ang tungkol sa kontrata, kundi ang tungkol sa akusasyon ng pagnanakaw at kapabayaan. Naawa ang mga pulis. Isinakay siya at dinala sa pinakamalapit na presinto para kahit papaano ay makasilong.
Sa loob ng presinto, habang umiinom ng mainit na kape na bigay ng isang babaeng pulis, isang mukha ang pumasok sa isipan ni Ara. Si Inspector Cruz, isang matandang detective na humawak noon sa kaso ng kanyang ama. Isa siya sa iilang opisyal na nagpakita ng simpatya at nagduda sa bilis ng pagkalutas ng kaso. Pwede ko po bang makausap si Inspector Cruz? Tanong niya. Nasa ibang presinto na raw ito, pero dahil sa awa, tinulungan siya ng mga pulis na matawagan ito. Sa kabilang linya, naaalala pa siya ng matandang detective. Inspector, sabi ni Ara, ang boses ay desperado ngunit may determinasyon. Tungkol po sa kaso ng tatay ko, si Tomas Maliksi. May hinala po ako. Alam ko pong maliit na bagay ito, pero buhay po ng tatay ko ang nakasalalay dito. Ang pirma po ng nag-iisang testigo sigurado po akong pineke lang iyon. At alam ko po kung sino ang gumawa. May narinig siyang katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang buntong hininga. Miss Maliksi, matagal na rin akong may kutob sa kasong iyan. Masyadong malinis. Masyadong mabilis. Sige, pumunta ka sa opisina ko bukas. Mag-usap tayo. Titingnan natin ulit yan. Isang sinag ng pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na sinag ng pag-asa. Sa mansyon, natanggap na ni Miguel ang access sa lahat ng TV footage. Isinara niya ang sarili sa kanyang opisina at sinimulang panoorin ang lahat. Pabalik. Linggo-linggo. Araw-araw. Oras-oras. Nakita niya ang lahat. Nakita niya si Katrina na palihim na pumapasok sa kanyang opisina at kinukunan ng litrato ang mga dokumento sa kanyang mesa. Nakita niya si Katrina na kausap ang yaya na tumestigo laban kay Ara, may iniaabot itong isang sobreng puno ng pera. Nakita niya si Katrina, noong araw na iaksidenteng inahulog ang photo album, na siya mismo ang kumuha ng litrato ni Ara mula sa isang lumang kahon bago ito isinama sa album. Nakita niya si Katrina na palihim na inilalagay ang voice recorder sa teddy bear ni Max, isang araw bago ang aksidente sa pool. Ang bawat video clip ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang patunay ng kanyang katangahan. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang mga totoong sandali ni Ara. Nakita niya kung paano nito patagong pinupunasan ang mga laruan ng mga bata tuwing gabi. Nakita niya kung paano nito tinuturuan si Maya na magsulat. Nakita niya kung paano ito umupo sa labas ng silid ni Marco isang gabi, umiiyak ng tahimik dahil narinig niyang may masamang panaginip ang bata. Hindi ito isang pag-arte. Ito ay totoo. Isinara ni Miguel ang laptop. Ang pagsisisi ay parang isang laso na kumakain sa kanyang kaluluwa. Anong nagawa niya? Anong klaseng halimaw siya? Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niya kung sino ang kailangan niyang tawagan. Kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad kahit alam niyang hindi sapat ang salitang sorry para sa lahat ng ginawa niya. Nanginginig na i-denial niya ang numero ni Ara. Nagring ito ng ilang beses. At pagkatapos may sumagot. Hello. Ngunit hindi iyon ang boses ni Ara. Boses iyon ng isang lalaki. Sino to? Tanong ni Miguel, naguguluhan. Pulis po ito, sir. Naiwan po ng may-ari ang cellphone na ito dito sa presinto. Sino po sila? Presinto. Ang puso ni Miguel ay tila tumigil sa pagtibok. Pagkatapos ng maikling paliwanag mula sa pulis, ibinaba ni Miguel ang tawag. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. At sa ikalawang pagkakataon sa gabing iyon, minaneho niya ang kanyang sasakyan na parang demonyo, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang desperadong pangangailangang itama ang isang pagkakamaling baka huli na ang lahat para itama. Habang nasa daan, muli niyang tinawagan ang numero ni Ara. Sumagot ang parehong pulis. Sir, ako ulit to, sabi ni Miguel, ang boses ay basag. Nasaan si Ara? Nasaan si Ithres Maliksi? Umalis na po siya, sir. Pero kung gusto niyo siyang makausap, may ibinigay siyang address kung saan siya tutuloy. Isang lumang bahay daw sa Quezon City. Hindi na hinintay ni Miguel na matapos ang pulis. Alam na niya kung saan pupunta. Tinawagan niya si Ara. Sa pagkakataong ito, sumagot na ito. Hello. Ang boses ni Ara ay pagod at mahina, ngunit nandoon pa rin.
Nang marinig ni Miguel ang boses nito, ang lahat ng lakas at yabang niya ay nawala. Ang natira ay isang lalaking wasak at puno ng pagsisisi. Ara, di. Sabi niya, ang sarili niyang boses ay halos hindi niya na makilala. Patawarin mo ako. Isang mahabang katahimikan. Kailangan nating mag-usap, pagpapatuloy ni Miguel. Lahat alam ko na ang lahat. Narinig niya ang isang mahinang paghikbi sa kabilang linya. Pagkatapos ay isa pang boses. Boses ni Inspector Cruz. De Villa, sabi ng detective. Mabuti at tumawag ka. Dahil sa tingin ko, ang problema ng asawa mo at ang problema mo ay iisa lang. Ang gabi ay naging umaga. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig na iniwan nito ay nanatili sa mga buto ni Ara. Matapos ang pag-uusap nila ni Inspector Cruz, at ang nakakagulat na tawag mula kay Miguel, dinala siya ng detective sa lumang bahay nila sa Quezon City. Pagpasok niya sa pinto, bumalik ang lahat ng alaala. Ang amoy ng kahoy. Ang mga lumang muebles na pinag-ipunan ng kanyang mga magulang. Ang katahimikan. Ngunit ngayon, hindi na ito ang tahanan na nagbibigay ng kapanatagan. Isa na itong crime scene ng isang buhay na ninakaw. Ilang sandali pa, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Miguel. Nakatayo siya sa may pintuan, nakatingin dito habang papalapit ito. Ang SEC na dati mukhang hindi matitinag, ngayon ay may bakas ng pagod at pagsisisi sa kanyang mga mata. Suot pa rin ito ang damit mula kahapon. Ara, sabi ni Miguel, huminto sa harapan niya. Ang boses nito ay puno ng bigat. Hinawakan nito ang isang maliit na voice recorder. Narinig ko ang lahat. Tumango lang si Ara. Wala nang luha. Ang natira ay isang nakakapagod na pakiramdam ng pagiging tama, isang tagumpay na walang lasa. Ako rin, sabi niya. Nagsimula na akong alamin ang lahat. Sa loob ng sumunod na oras, sa loob ng maliit nilang sala, pinagtagpi nila ang kanilang mga natuklasan. Ipinakita ni Miguel ang mga GIF footage sa kanyang laptop. Ikinuwento ni Ara ang tungkol sa peking pirma sa affidavit. Habang pinapanood ni Ara ang mga video ni Katrina, ang pagmamanipula, ang pagsisinungaling, ang walang awang pagpaplano, isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Bakit? Bakit gagawin ito ni Katrina sa kanila? Sa kanyang sariling ama-amahan? Sa kanya? Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang pagkalito. May isa pa akong kailangang gawin, sabi ni Ara, tumatayo. Tinuro niya ang isang lumang bowl sa isang sulok. Ang susi nito. Hinahanap niya ito sa kwarto ko. Kung ano man ang nasa loob nito, sigurado akong importante. Ginamit ni Ara ang maliit na susi. Bumukas ang bowl. Sa loob ay mga lumang damit ng kanyang ina, mga photo album, at isang tumpok ng mga nakatuping sulat na itinali ng isang kupas na ribbon. Kinuha ni Ara ang mga sulat. Mga sulat kamay. Binuksan niya ang isa. Ito ay liham ng kanyang ina para sa isang kaibigan. Mahirap ang sitwasyon, Bes. Si Thomas, mabait siya. Mahal na mahal niya ako. Pero paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol kay Katrina? Ang bunga ng pagkakamali ko bago kami magkakilala. Ang ama ni Katrina ay ayaw siyang panagutan. At ako hindi ko kayang itapon ang sarili kong anak. Kaya palihim ko siyang ibinibigay sa aking pinsan para alagaan, umaasang balang araw, matatanggap din siya ni Thomas. Bumagsak ang sulat mula sa kamay ni Ara. Si Katrina. Hindi niya ito stepsister. Hindi ito ampon. Kapatid niya ito. Kapatid sa ina. At si Mang Tomas hindi nito tunay na ama. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang inggit. Ang galit. Ang pakiramdam ni Katrina na palagi itong itagalabas. Dahil iyon ang katotohanan. Lumaki ito sa anino ni Ara, sa anino ng pamilyang hindi naman talaga nito lubos na kinabibilangan. May plano ako, sabi ni Miguel, ang boses ay matigas na parang bakal. At kailangan kita para maisakatuparan ito. Kinagabihan, ang entablado ay inihanda. Ang library ng mansyon ng mga De Villa. Ang lugar kung saan nangyari ang halik na nagpabago sa lahat. Naroon ang abogado ng pamilya, si Attorney Eliza. Naroon din ang dalawang pinagkakatiwalaang board member ni Miguel. At sa gitna ng lahat, si Katrina.
Pumasok ito na may ngiti sa labi, nagtataka kung bakit may bigla ang family meeting. Kuya Miguel, ano to? Tanong nito, ang boses ay puno ng pagkukunwaring inosente. Umupo si Miguel sa kanyang silya, sa likod ng kanyang malaking mesa. Si Ara ay nakatayo sa tabi niya, tahimik at matatag. Katrina, simula ni Miguel. Dahil sa ipinakita mong katapatan sa pamilyang ito, at sa pag-aalaga mo sa aking mga anak, nagpasya ako. Ibibigay ko sa iyo ang 10% ng shares ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Katrina sa gulat at kagalakan. Ang pangarap niya, abot kamay na. Talaga, kuya. Naku, maraming salamat. Pero bago yan, pagpapatuloy ni Miguel, may ilang formalidad lang tayong kailangan. Attorney Liza, please proceed. Tumayo ang abogado. Sandoval, bago po natin pirmahan ang mga papeles, may ilang audio-visual presentation lang po na kailangang i-play para na rin sa record ng board. Pinindot ng abogado ang isang remote. Isang malaking screen sa likod ni Miguel ang biglang umilaw. Ang unang video, si Katrina, kausap ang yaya, inaabutan ng sobre. Nawala ang ngiti ni Katrina. Ano yan? Bakit niyo yan pinapalabas? Ang sumunod na video, ang kikiki footage ni Katrina na palihim na pumapasok sa opisina ni Miguel. Kuya, huwag kang maniwala dyan. Edited yan, nagsimulang magpanik si Katrina. At pagkatapos ang huling alas. Ang audio recording mula sa teddy bear. Sige, iiyak ka lang dyan, Max. Ako na ang bahalang sumigaw at tumalon. Ang boses ni Katrina ay umalinggaw sa buong silid. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang mga board member. Ang abogado. Si Miguel. Si Ara. Hindi. Hindi totoo, Pakanan niyo, Pakana ilvis ng ahas did. Sigaw ni Katrina, itinuturo si Ara. Tapos na ang palabas mo, Katrina, malamig na sabi ni Miguel. Doon na sumabog si Katrina. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nalaglag, inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Umamin ito, ang boses ay basag sa galit at pait. Tumayo ito, ang mga mata ay nanlilisik. Dan gumawa ng lahat. Bakit? Dahil pagod diki akong maging anino. Pagod diki akong maging ampon lang. Habang siya, dinuro nito si Ara, siya ang prinsesa. Siya ang laging bida. Siya, na may mapagmahal na ama. Samantalang ako. Sino ang ama ko? Sino ang pamilya ko? Ako na laging nasa dilim. Karapatan ko to. Karapatan kong kunin ang lahat ng dapat ay sa akin. Hinagis niya ang isang florera sa sahig. Nagkalat ang bubog. At ikaw, Tatay Tomas, lumingon ito sa direksyon ng pintuan. Salamat sa pagiging isang tanga. Napakadali mong maloko. Hindi niya alam na sa labas ng pintuan, kasama si Inspector Cruz, ay nakatayo si Mang Tomas, na pansamantalang pinalaya para saksihan ang lahat. Ang mukha ng matanda ay puno ng sakit at hindi makapaniwala. Kaya sinira ko kayo, pagpapatuloy ni Katrina, parang isang baliw. Sinira ko ang tatay niya. Sinira ko ang asawa mo, Miguel. Ako rin ang nagbigay sa'yo ng ebidensya laban kay Elena. Para mawala siya sa landas ko. At sinira ko rin siya, muli niyang dinuro si Ara. At muntik na akong magtagumpay. Muntik na. Sa hudyat ni Miguel, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Inspector Cruz kasama ang 2 pang pulis. Katrina Sandoval, formal na sabi ng inspektor. Inaaresto ka namin sa mga kasong frustrated murder, falsification of documents, at perjury. Nang makita ni Katrina ang mga pulis, ang lahat ng tapang niya ay nawala. Napaluhod siya, humahagulgol, hindi na sa pag-arte, kundi sa tunay na pagkatalo. Habang kinakabitan siya ng posas, ang mga mata niya at ni Ara ay nagtama. Sa mga mata ni Katrina, nakita ni Ara ang lahat, ang galit, ang inggit, ang sakit ng isang buhay na ginugol sa paghahangad ng pagmamahal na hindi nito naramdaman. At sa isang saglit, sa halip na galit, awa ang naramdaman ni Ara para sa kanyang kapatid. Nang mailabas na si Katrina, ang silid ay binalot ng katahimikan. Tapos na ang lahat. Ang kaaway ay nahuli na. Ang katotohanan ay lumabas na. Naiwan silang 2 ni Miguel, nakatayo sa gitna ng silid na naging saksi sa kanilang pag-aaway at ngayon, sa kanilang tagumpay.
Ang kontrata ay nasira na. Ang mga kasinungalingan ay nabura na. Ngunit ngayon, isang bagong tanong ang lumitaw sa pagitan nila. Ano na ang susunod? Ano na sila ngayon? Ang kanilang hinaharap ay naging mas malabo pa kaysa dati. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng isang mahinahon ngunit hindi pamilyar na katahimikan. Si Mang Tomas ay tuluyan ng napawalang sala. Ang unang ginawa ni Ara paglabas ng kanyang ama ay ang yakapin ito ng mahigpit sa labas ng kulungan. Sa pagkakataong ito, ang kanilang mga luha ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng ginhawa at pasasalamat. Bumalik sila sa kanilang maliit na bahay sa Quezon City. Bawat sulok ay pamilyar, ngunit may nagbago na. Nagbago na si Ara. Nagbago na ang tingin niya sa buhay. Isang hapon, habang nagkakape sila ng kanyang ama sa kanilang maliit na hardin, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Miguel. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. Wala siyang dalang driver. Siya lang mag-isa. Tumayo si Mang Tomas. Naglakad si Miguel papasok sa kanilang gate, at sa unang pagkakataon, ang isihi na dati puno ng yabang ay yumuko sa harap ng isang simpleng karpintero. Mang Tomas, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng pagsisisi at respeto. Wala pong sapat na salita para humingi ng tawad sa lahat ng pinsalang na idulot ko sa inyo at sa anak ninyo. Pero nandito po ako para personal na sabihing patawarin niyo po sana ako. Tiningnan ni Mang Tomas si Miguel, pagkatapos ay si Ara. Nakita niya ang sakit na pinagdaanan ng kanyang anak, ngunit nakita rin niya ang isang bagay sa mga mata nito kapag napapatingin ito kay Miguel. Isang bagay na hindi kayang itago. Ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya, mahinang sagot ni Mang Tomas. Pero hindi ako ang mas nasaktan mo, iho. Ang anak ko. Iniwan sila ng matanda. Naiwan si Ara at Miguel sa katahimikan ng hardin. Tiningnan ni Ara si Miguel. Ito ang lalaking naglagay sa kanya sa impyerno. Ngunit ito rin ang lalaking kasama niyang lumabas mula roon. Ang kontrata, ang kasunduan, wala na ang lahat ng iyon. Malayang-malaya na siya. Ngunit bakit parang may kulang? Kumusta na ang mga bata? Tanong niya, para basagin ang katahimikan. Hinahanap ka nila, sagot ni Miguel. Gabi-gabi. Si Maya, laging nagtatanong kung kailan ka babalik. Si Marco, kahit tahimik, laging sumusulyap sa kwarto mo bago matulog. Naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Na-miss niya sila. Ang ingay ni Miko. Ang pagiging seryoso ni Marco. Ang tamis ni Maya. Ang yakap ni Max. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Miguel. Ngunit hindi ito gumalaw. Nanatili itong nakatayo sa harapan niya. Ara, sabi nito, ang boses ay naging mas personal. Ang kontrata wala na yon. Pero hindi ibig sabihin noon tapos na ang lahat para sa akin. Lumapit ito. Noong una, ang kailangan ko lang ay isang ina para sa mga anak ko. Isang asawa para sa imahe ko. Isang transaksyon. Pero mali ako. Tumingin ito diretso sa kanyang mga mata. Ang kailangan ko pala ay ikaw. Ang kailangan ng mga anak ko ay ikaw. Hindi bilang isang bayarang ina. Hindi bilang isang peking asawa. Hinawakan ni Miguel ang mga kamay ni Ara. Ang init nito ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang lahat ng takot niya sa pagtataksil, ang lahat ng pader na itinayo niya, ay gumuho na. Ang tanging natira ay ang katotohanan ito, ang buhay niya ay mas naging buo nang dumating si Ara. Hindi na ito kontrata, Ara, sabi niya, ang puso niya ay nasa kanyang mga salita. Ito ay pakiusap. Isang tanong mula sa isang lalaking natutong umibig ulit dahil sa iyo. Humugot siya ng malalim na hininga. Pwede bang maging pamilya tayo? Isang totoong pamilya? Walang kontrata. Walang bayad. Walang katapusan. Dahil lang sa mahal natin ang isa't isa. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Ara, na sinundan ng pag-agos ng mga luha. Ngunit ngayon, alam na niya ang pagkakaiba ng mga luha. Ang mga luhang ito ay hindi dahil sa sakit. Umiti si Ara sa gitna ng kanyang pag-iyak. Isang ngiting nagliwanag sa buong hardin. Isang ngiting matagal na niyang hinintay na makita. Dahan-dahan itong tumango.
Sa isang iglap, ang lahat ng bigat sa dibdib ni Miguel ay nawala. Niyakap niya si Ara ng mahigpit, ibinaon ang kanyang mukha sa buhok nito. Salamat, bulong niya. Salamat. Sa yakap ni Miguel, naramdaman ni Ara na sa wakas, nakauwi na siya. Hindi sa mansyon, hindi sa maliit na bahay na ito, kundi sa mga bisig ng lalaking ito. Hindi naging madali ang sumunod na mga araw. Kinailangan nilang muling buuin ang tiwala. Kinailangan nilang pag-usapan ang mga sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, ginawa nila iyon ng magkasama. Bumalik si Ara sa mansyon. Ngunit hindi bilang isang bayarang asawa. Bumalik siya bilang si Ara. Ang sumalubong sa kanya ay hindi na mga matang mapanghusga, kundi 4 na pares ng matang nananabik. Tita Ara, sigaw ni Maya, tumatakbo para yakapin ang kanyang mga binti. Bumalik ka, sabi ni Marco, at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Welcome home, mahal ko. Ang huling eksena ay naganap makalipas ang ilang buwan. Isang maaraw na hapon sa isang beach. Ang buhangin ay mainit sa kanilang mga paa. Ang alon ay marahang humahalik sa dalampasigan. Si Miguel at Ara ay nakaupo sa isang banig, magkahawak kamay. Sa harapan nila, nagtatakbuhan ang 4 na bata. Si Miko at Marco ay naghahabulan. Si Maya ay masayang gumagawa ng sandcastle. Si Max, na medyo malaki na, ay tinatawanan ang mga kapatid niya. Ang kanilang mga tawa ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Hindi na sila isang peking pamilya. Sila ay isang pamilya na binuo mula sa mga basag na piraso, pinatibay ng mga pagsubok, at pinagbuklod ng isang pag-ibig na hindi isinilang sa perpektong sitwasyon, kundi sa gitna ng unos. Sumandal si Ara sa balikat ni Miguel. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin, bulong ni Miguel, hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ngumiti si Ara, pinapanood ang kanyang bagong pamilya. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin, sagot niya. Dahil sa huli, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula. Ito ay tungkol sa paghahanap ng tahanan sa puso ng isang tao, at pananatili roon, kahit gaano pa kalakas ang mga bagyong darating. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat ngiti sa paglalakbay ni Ara at Miguel. Ang inyong walang sawang pagsubaybay ang nagbigay buhay sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong nasaktan, naguluhan at umasa. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Ara sa bawat pagsubok, at ang pader na yelo sa puso ni Miguel na unti-unting natunaw. Ang kanilang pag-ibigan ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa isang perpektong simula. Ito ay hinuhulma sa apoy ng mga pagsubok, pinapatibay ng sakripisyo, at dinidiligan ng pagpapatawad. Ipinakita nila sa atin na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nakasakit sa atin, kundi para na rin sa kapayapaan ng ating sariling puso. At higit sa lahat, ang kanilang kwento ay isang testamento ng pag-asa, na kahit gaano pa tayo kadapa, laging may dahilan para bumangon at muling magsimula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang baon ninyo mula sa kanilang kwento? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.